Makalipas sa mga araw, mayroong magandang balita ang dumating sa kanila. Tuwang-tuwa si Ruth nang marinig na naidismiss ang kaso ng kanyang ama. Napatunayan na walang anomalya sa inhenyero, kundi sa porma na may hawak ng construction. Maraming materyales ang nawala at kulang. Halos kalahati ang nawala. At iyon ay binenta ng foreman at ng mga kasamahan nito. Malaking pasasalamat ni Mang Losyo dahil makakabalik na siya sa trabaho. Ngunit hindi na siya babalik pa sa lungsod. Sa bayan na lamang niya susubukang ipagpatuloy ang kanyang propesyon. Samantalang, si Ruth ay hindi na tinigilan ng isang pabalik-balik na bangungot. Ayaw niya iyong ipaalam sa kanyang mga magulang at maging kay Allen. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay mas lalong lumalakas ang enerhiya. Habang palapit ang kanyang 18 kaarawan, na tila ba ay hindi na iyon panaginip lang. Ruth, bakit nandito ka sa labas ng mansyon? Hapon na at palubog na rin ang araw. Mamaya may mga masasamang nilalang na naman ang makasalamuha mo. Unahan ni Allen nang dumalaw ito. Biyernes iyon ng hapon. Niyaya siya ng binata na pumasok sa loob ng mansyon at doon ay hindi niya napigilang magkwento tungkol sa kanyang panaginip. Baka totoo ang sinabi ni Lolo Santino. Baka may misyon ka nga sa mundong ito. Wika ni Allen. Anong misyon? Hindi ko alam. Si Lolo Santino lang ang nakakaalam nun. Gusto mo bang tawagin natin? Wag. Sigurado akong hindi papayag si Mama. Gusto kong alamin. Ngunit tayo ang pupunta sa bahay ni Lolo Santino. Sigurado ka ba? Oo, Allen. Bukas na bukas. Pupuntahan ko si Lolo Santino. Pupuntahan natin. At kailangan mo kong samahan. Yun ay okay lang sa iyo. Oo naman, bakit hindi? Salamat, Allen. Lagi kang nariyan para sa akin. Siyempre naman, hindi ako mawawala. Lagi akong maghihintay sa tamang edad at tamang panahon. Ikaw lang ang babaeng gusto kong maging nobya at sa huli ay maging asawa. Pangako mo yan ha. Pangako ko rin sa iyo na mag-aaral akong mabuti. Oo, Ruth. Maghihintay ako sa tamang edad. Kapag nasa tamang edad ka na, ipapakilala na kita sa kanila Mama at Papa. Pero, tanggap naman kaya ako ng pamilya mo? Nag-aalangan niyang tanong. Napakasimple ng Papa, maging ng kapatid kong babae. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa kanila. Pero ang mama mo, tanong niya nang tila hindi nito nasabi ng binata. Medyo may ugali lang si Mama. Pero ayos lang yun. Huhulihin natin ang galitin ni Mama. Naku, nakakatakot naman yun. Anya. Ngunit binigyan siya ng kasagaraduhan nito na kahit anong mangyari ay walang magiging hadlang sa kanila. Kinabukasan, maaga siyang sinundo ni Allen. Nagpaalam siya sa mga magulang na mamasyal. Ngunit ang totoo ay pupunta sila sa bahay ni Lolo Santino upang alamin ang lahat ng mga tungkol sa sinasabi nitong misyon niya. Ikaw ba talaga ang dalaga sa mansyon ng Villa Serafim? Abay, dalagang dalaga ka na ha. Buti nakadalaw ka dito sa aking munting kubo. Kasi Lolo Santino lagi po akong nananaginip ng isang kapre. Lagi kaming naglalaban sa panaginip ko. Kwento niya. Kung ganoon, nagsisimula na. May gustong ipahiwatig sa iyo ang lahat ng ito, iha. Anong ibig mong sabihin, Lolo?
Talunin mo sa panaginip ang kaparing yon. Kapag sumuko siya, ibibigay niya sa iyo ang libreta na nagtataglay ng maraming kapangyarihan. Aanhin ko naman po yun, Lolo. Iha, gaya ng sinabi ko dati, magiging kapalaran mo ang pagiging albularya. Nakaguhit na iyan sa iyong palad. Natatakot po ako, Lolo Santino. Lakasan mo lang ang iyong loob, iha. Dahil kung hindi, baka pagsisihan mo sa huli ang pagbabaliwala mo sa mga bagay na ito. Wika pa ng matanda. Narito lang naman kami sa likod mo, Rod. Nakasuporta kami sa iyo. Sabat ni Allen. Tumayo ang matanda at may kinuha ito sa isang baol. Ibinigay nito ang bagay na iyon kay Rod. Ano pong laman ng kahon na ito, Lolo Santino? Bubuksan mo yan oras na handa ka nang tanggapin ang papel mo sa mundong ito. Bili nito. Naging magulo ang kanyang isip dahil sa mga pangyayaring hindi niya akalaing darating sa kanyang buhay. Kaya ba sila dinala ng kapalaran sa probinsyang iyon? May dahilan ang lahat at iyon ay sa buhay niya. Inihatid siya ni Allen sa mansyon. Pagkatapos ay umuwi na rin ito dahil may tumawag dito at mukhang seryosong usapin iyon. Hintayin mo ko, Rod. Babalikan kita. Wika nito. Nagtaka siya dahil madalas naman itong dumadalaw sa kanya. Ngunit dumaan ang 2 linggo na wala itong paramdam sa kanya. Hindi matawagan at hindi nagre-reply sa kanyang mga text. Wala itong social media account kagaya niya. Matagal na niyang binura ang kanyang social media account dahil gusto niyang maging pribado lang ang buhay niya. At ganon din ang prinsipyo ni Allen. Tuloy ay hirap siyang makontak ito. Nakakahiya din kung siya mismo ang pupunta sa bahay ng binata. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak ni Allen? Hanggang sa dumating ang kanyang dibo. Walang Allen na dumating. Maging ang kanyang mga magulang ay nalungkot para sa kanya. Anak, baka naging abala lang si Allen sa kanilang mga farm. Saad ni Aling Kara. Imposibleng iyan lang ang dahilan, ma. Dati naman kahit gaano siya kaabala, ay nagkakaroon naman siya ng lagi ng oras para bisitahin ako. Ngayon lang ito at nagkataong dibo ko pa. Nangako pa naman siya sa akin na hindi siya mawawala sa araw na ito. Halos maiyak na siya habang sinasabi iyan. Hayaan mo, anak. Ang mahalaga ay kumpleto tayo. Hindi naman siya kawalan sa iyo, hindi ba? Baga hindi talaga siya para sa iyo. Huwag na lang nating ipilit. Wika rin ng kanyang ama. Kahit masakit marinig ang huling sinabi nito, ay pinilit niyang ngumiti. Nang gabing iyon, kung saan kakatapos lang niyang ipagdaos ang kanyang dibo, ay hindi niya inasahan ang isang napakasakit na pangyayari sa buhay niya. Hindi niya iyon napaghandaan. Kaya halos mabaliw siya sa sakit ng kanyang puso. Binangungot ang kanilang padre de pamilya at hindi na ito nakarecover pa. Maging ang kanyang ina ay tulala lang habang sakay ng ambulansya na kanilang tinawagan. Hindi pa sila nangalahati ng biyahe ay umihi na sa pantalon ang kanyang ama. Indikasyon na wala ng pag-asa pa. Bakit parang sunod-sunod naman yata itong bigat ng puso na aking nararanasan, ma? Sobrang sakit. Napakadaya ni Papa. Ayaw niya akong damayan. Iniwanan pa niya ako. Umiiyak na wika niya. Huwag ka nang umiyak, anak. May dahilan siguro ang Diyos kung bakit nangyari ito sa atin. Tanging wika ng kanyang ina. Alam niyang higit itong nasaktan ng sobra dahil sa nangyari.
Kaya kailangan niyang tatagan ng loob para sa ina. Inasikaso nila ang burol ng kanyang ama. Sa loob ng linggo nang pinaglamayan ang kanyang ama, ay wala man lang kahit anino ni Allen ang sumipot. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong naglaho na parang bula sa buhay niya. Nangako naman ito na matapos ang kanyang tibo ay liligawan siya nito. Alam nilang pareho na mahal nila ang isa't isa at ang tamang edad niya ang hinihintay nila upang maging opisyal na itong manliligaw niya. Walang mangyayaring ligawan dahil wala na kahit multo ni Allen ang nagpaparamdam pa sa kanya. Matapos ang isang linggong lamay ay ipinalibing nila ang kanyang ama. Pareho silang pagod ng kanyang ina dahil sa ilang araw na pagpupuyat. Ang kanyang ina ay hindi pa nakaahon sa pagkawala ng kanyang ama. Kaya bawat sandaling maalala nito ang asawa ay kusang pumapatak ang luha nito. Bilang nag-iisang anak ay kailangan niyang tibayan ang kanyang loob. Kailangan niyang ipakita sa ina na matatag siya. Siya ang nagpapalakas sa kanyang ina, kaya bawal siyang umiyak dito. Isang umaga, habang naghahanda ng kanilang almusal, ay isang malaking paru-parong kulay kaki ang umaaligid sa kanya. Tuwang-tuwa siyang pinagmasdan ito. "Papa, ikaw ba yan? Salamat at patuloy ka pa rin nagpaparamdam." Anya. Hinayaan niya itong dumapo sa kanyang balikat. Pagkatapos niyang magluto, ay pumunta siya ng sala upang manood ng TV. Nasa kanyang balikat pa rin ang paru-paro. Nakangiti lang siya habang binubuksan ng telebisyon. Ngunit bigla iyong napawi nang bumungad sa screen ang isang pamilyar na mukha. "Allen," sambit niya. Naluluha ito habang papalapit ang bride dito. Sa isang makasaysayang simbahan iyon sa bayan. Ang babae ay matamis ang ngiting papalapit kay Allen sa harap ng altar ng simbahan. Pamilyar sa kanya ang babae at lalong sumikip ang dibdib niya nang mapagtantong anak ng gobernador ang babaeng pinakasalan nito. "Nangako ka sa akin, Allen. Bakit nandyan ka? Niloko mo lang pala ako." Anya. Hindi niya kayang tapusin ang panunood dito. Sobrang sakit para sa kanya. Hindi matanggap ng puso niya ang dobleng pasakit na ibinigay sa kanya. Nawala na nga siya ng ama. Niloko pa siya ng taong inibig niya at nangakong maging kabiyak niya pagdating ng panahon. Hindi na niya mapigilang mapahagulgol. Hindi na niya kayang maging malakas pa. Saktong palabas din ng kanyang ina at narinig siya nitong humahagulgol. Mabilis itong lumapit sa kanya para yakapin siya. "Anak, tahan na. Malalampasan din natin ito." Agad niyang pinahid ang kanyang luha. Hindi niya nais na makita ng kanyang ina na umiiyak siya. Ngunit dahil sa patong-patong na sakit ng loob na kanyang naramdaman, ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Hindi niya kwento sa kanyang ina ang tungkol sa kasal ni Allen. Ayaw niyang idagdag sa isipin ng kanyang ina ang bagay na iyon. Niyaya na lamang niya itong mag-almusal kahit pa wala siyang ganang kumain. Matapos siyang ihanda ang mesa, ay humarap na rin siya sa kanyang ina. Magsasandok na sana siya ng kanin nang mapansing may kasama sila ng kanyang ina. Unti-unti niyang nilingon ang kanyang paligid. "Papa?" sambit niya. Nakangiti itong humarap sa kanya. "Roth, anak, naalala mo ang papa mo?" "Hindi, ma. Nandito si papa." "Anak, alam kong mahirap tanggapin. Nawala na ang iyong papa." "Hindi, ma. Nandito siya."
Kasama natin ngayon ang papa. Anak, patay na ang papa mo. Wala na siya. Rod anak, hindi ako makikita ng iyong mama. Ikaw lang ang may kakayahan na makita ko. Kaya huwag ka nang magsalita at ipilit sa mama mo na nandito ako. Baka matakot pa siya o di kaya ay mapagkamalan niyang nababaliw ka na. Salita niya ng kanyang ama. Tumahimik na lamang siya ayon sa utos nito. Nakinig lang siya habang nagsasalita ito. Habang kumakain sila ng kanyang ina. Anak, kailangan mong sundin ang bili ni Lolo Santino. Kailangan mong tahakin ang kapalaran na para ay sa iyo. Maraming tao ang nangangailangan sa iyo, anak. Isa na ako at ang Lula Candida mo. Po? Gulat na tanong niya. Rod, nagulat naman ako sa iyo, anak. Okay ka lang ba? Pasensya na po, ma. Sagot niya. Nang lingunin niya ang ama, ay wala na ito. Bigla siyang nawala ng ganang kumain. Tumayo siya at inikot ang tingin para hanapin ang kanyang ama. Ngunit wala na ito. Nagtaka na rin ang kanyang ina sa kanyang mga kilos. Kaya ingat na siyang huwag magkamali. Kinagabihan, habang nakahiga, ay tinawag niya ang kanyang ama. Kung nakikita niya ito kaninang umaga, hindi imposible na magpakita itong muli sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Dahil nang tawagin niya ito, ay bigla itong nagsalita mula sa kanyang likuran. Papa, totoo nga. Hindi yun imahinasyon lahat. Nakikita kita, Papa. Oo, anak. At sinadya kong lumayo kanina. Ang ingay mo kasi. Alam mo namang ikaw lang ang may third eye at makakakita sa akin. Pa, hindi ko maintindihan. Bakit naiwan dito ang kaluluwa mo? Dahil ayaw ko kayong iwanan ng iyong inarot. Ilit akong inaangkin ng isang sukobos. At wala akong nagawa. Hindi ko kayang labanan ng kapangyarihan niya. Papa, nalulungkot niyang sambit. Patawarin mo ako, anak. Kasalanan ko rin ang lahat. Kung hindi ako magkasala, hindi sana ako pinarusahan ng Diyos. Hindi sana siya lumayo sa akin. Anong ibig mong sabihin, Papa? Anak, nagkamali ako. Nagkasala ako sa mama mo. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang baguhang architect na kasama ko sa trabaho. Pero nadala lang ako, anak. Natukso ako ng babaeng iyon. Hindi siya nakakibo. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa mga sandaling iyon. Masyado siyang humanga sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang ina noon. Naakala niya ay namatay itong tapat sa kanyang ina. Yun pala ay namatay itong hindi nakahingi ng tawad sa ina. Kaya hindi ito matahimik. Anak, maawa ka. Nakakulong ang kaluluwa ko sa mansyon na ito. Tulungan mo kung makatawid. Wika nito. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung anong magiging desisyon niya. Naawa siya para sa kanyang ina. Ngunit gayon pa man, ay ama pa rin niya ito. Hindi mo na kita pipilitin ngayon, anak. Alam kong nagtatampo ka para sa iyong ina. Paalam mo na, anak. Wika nito. Hindi pa man nakasagot si Ruth ng tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Tulala siyang nakatitig sa kesame. Ang daming problemang binabato sa kanya. Halos sabay-sabay iyon. At hindi niya alam kung ano ang uunahin sa mga iyon. Nakatulog siyang magulo ang utak at kakawala lang ng kanyang ulirat nang bumungad ang mukha ni Lolo Santino. Handa ka na ba, Roth? Kailangan mo ng kumilos dahil kung hindi,
Hindi lang ang iyong ama ang kanilang hahabulin sa buhay mo. Yun ang ibig mong sabihin, Lolo. Kumikilos na sila, Roth. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila makukuha at madadala sa kanilang mundo. Malaki ang tulong mo sa kanilang lahi. Gusto nilang magkaroon ng supling mula sa iyo na siyang magiging susunod na hari o reyna sa kanilang kaharian. Lolo, ordinaryong tao lang po ako. Oo, pero hindi mo alam na nananalaytay sa iyo ang dugo ng iyong sinaunang ninuno. Hindi ko alam kung ano ang aking mga sinaunang ninono, Lolo Santino. At ano naman ang kinalaman ko sa kanila? Takang tanong niya sa matanda. Roth, ikaw ang ikatlong henerasyon. Malakas ang kapit sa dugo mo. Nananalaytay sa iyo ang dugong babaylan, mambabarang at albularyo. Litanya ng matanda. Lahat yan nasa akin, Lolo Santino. Oo, kaya ka hinahabol ng mga elemento at gustong maging asawa. Ngunit tatandaan mong ang pagiging mambabarang at babaylan ng iyong mga ninuno ay isang malaking pagkakasala na binabayaran nila ngayon sa nasa taas. Kaya ipaalala ko lang sa iyo, Roth, kung darating ang araw na mabuhay mo ang dugong iyan sa pagkatao mo, ay siguraduhin mong maitama mo lahat na masasamang gawain nila noon. Gamitin mo lahat sa kabutihan at huwag kang magpadala sa galit sakaling may susubok sa hawak mong kapangyarihan. Mahabang paalala ng matanda. Gagawin ko po, Lolo. Pero kakayanin ko kaya? Nag-aalalang tanong niya. Kayang-kaya mo yan, Roth. Sige na, pasukin mo ang yungib na iyan. Diyan nakatago ang libreta. Kalabanin mo muna ang kapring nagbabantay. Kapag natalo mo siya, kukunin mo agad ang libretang itim. Itinago ng iyong ninuno iyon at tanging ang tagapagmana lang ang makakakuha ng libretang iyon. Sa akin nakapag-usap ang kaluluwa ng iyong mga ninuno. Kaya hindi ko pwedeng basta na lang baliwalain ko lang, lalo at palipas na rin ang aking oras. Kailangan na ng mga bagong albularyo na ang hangad ay pagtulong sa kapwa. Ang daming huwad ngayon, kaya hindi pwedeng hindi buhayin sa dugo mo ang nakatagong katauhan na galing sa iyong angkan. Pasukin mo na ang yungib na iyan. Utos muli ng matanda. Sabay abot sa kanya ng isang medalyong tanso. Para daw iyon sa kanyang proteksyon at depensa sa kapre na siyang nakabantay sa yungib. Nagtaka siya kung bakit pa siya makipaglaban kung galing naman pala iyon sa kanyang mga ninuno. Ngunit paliwanag sa kanya ni Lolo Santino na kaya ginawa iyon ay upang masiguro na mapunta sa tamang kamay ang libreta. Nang dapat makakuha nito ay isang karapat-dapat na tagapagmana. Walang alinlangan niyang tinungo ang nasabing yungib. Ngunit hindi pa man siya nakapasok, ay hinarang na siya ng kapring tumalon mula sa puno ng malaking kahoy sa bukana ng yungib. Walang pwedeng pumasok sa yungib na iyan. Ang sino mang mga host na pumasok dyan ay hindi na makakalbas pa ng buhay. Banta ng kapre sa kanya. Ang libretang binabantayan mo ay libreta ng aking mga ninuno. Kailangan mong ibigay sa akin ang bagay na iyon. Kung hindi ay mapipilitan akong kalabanin ka. Babaeng mortal, umalis ka na. Dahil hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ko. Hindi mo ko matatakot. Alam kong mahinang nilalang kayo. At kung ayaw mo akong papasukin, mapipilitan akong saktan ka. Anya. Pumalakhak lamang ito. Na tila ba isang sisiw ang tingin sa kanya. Nainsulto siya kaya umigting ang kanyang panga.
Nakuyom niya ang kanyang mga kamay at sa hindi maipaliwanag ay biglang nag-init ang kanyang buong katawan. Karamdam niya ay punong-puno ng enerhiya ang kanyang katawan na kailangang ilabas. Buong lakas niyang sinipa ang nilalang at laging gulat niya nang tumalsik ito sa isang puno. Nabali ang sanga ng punong nasandalan nito. Maging ang nilalang na kapre ay nagulat sa lakas na meron siya. Napakalikas mo. Saan galing ang lakas na taglay mo, babae? Malay ko at wala ka ng pakialam doon, sagot niya. Sabay lapit dito. Inundayan niya ito ng maraming suntok. Panay ang hiyaw nito habang dumedepensa. Ngunit lagi pa rin itong natatamaan sa liksi at lakas na taglay niya. Hindi nga niya alam kung saan ito galing. Para siyang nasaniba ng isang lalaki sa lakas na meron siya sa mga sandaling iyon. Nagiinit ang buong katawan niya at gusto niyang mailabas ang galit sa nilalang na kaharap niya. Sa huli ay sumuko ito at nagmamakaawang gawin na lamang niyang alipin. Sigurado ka ba? Oo, ito ang hebla ng aking buhok. Hipan mo ito at ibulong ang aking pangalan. Sokos, iyan ang aking pangalan. At umasa kang sa isang tawag mo lang, ay darating agad ako. Pangako nito. Sigurado yan ha? Opo, Agalon. Isang tawag mo lang, Sokos. Darating agad ako para sa'yo. Sige Sokos, o paano? Kailangan ko nang makuha ang libreta. Malaya mo makukuha ang pag-aari mo, Agalon. Ikaw ang tagapangalaga ng libreta na matagal ko nang hinihintay. Salamat kung ganon Sokos. Anya. At pinasok ng nasabing yungib. Sobrang dilim kaya unti-unti niyang inaninag ang loob. Biglang may nagkumpulang mga tutubay sa isang sulok ng yungib. Dahan-dahan siyang lumapit doon. At laking sorpresa niya nang matagpuan sa ilalim ng nagkukumpulang tutubay ang hinahanap niyang libreta. Agad niya iyong dinampot. Matapos damputin ay nagsialisan lahat ng mga tutubi. Patungo ang mga iyon sa labasan ng yungib. Sinundan niyang muli ang mga ito. Pagkarating sa labas ay naghihintay doon si Sokos nang nakangiti. Simula ngayon, isa ako sa mga gabay at katuwang mo sa iyong misyon, kamahalan. Salamat Sokos. Handa na rin akong harapin ang bagong landas na inilaan para sa akin. Paalam Sokos, magkikita tayong muli sa tamang panahon. Anya rito. Bigla na lang niyang naimulat ang kanyang mga mata at nagulat siya nang mapagtantong panaginip lang ang lahat. Nakatingin siya sa hawak na libreta. Kung panaginip lamang ang lahat, bakit niyang hawak ang libreta? Bakit malinaw niyang naalala ang lahat? Maging ang makapal at itim na hibla ng buhok ng isang kapre. Nasa kabilang kamay niya iyon. Biglang sumagi sa utak niya ang isang bagay. Upang mapatunayan kung totoo ang lahat, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Inilipat niya ang kaliwang kamay sa kanyang bibig. Pagkatapos ay hinipa ng isang beses ang isang perasong buhok ng kapre. Sokos, sambit niya. Ngunit walang kung anong senyales na may mahiwagang nilalang sa paligid. Muli ay umihip siya sa hibla ng buhok nito at muling tinawag ang pangalan nito. Tahimik pa rin ang buong paligid. Ano ba yan? Para naman yata akong baliw nito. Naginip nga lang yata ang lahat, sambit niya. Ngunit nang akmang hihiga na siyang muli, ay isang nilalang ang bumungad sa kanyang harapan. Sokos, totoo ka? Galon, para naman akong totalsik sa kalawakan. Sa sobrang lakas mong umihip. Sabi ko isang beses lang eh. Napakarami na kaya. Nakakabingi yun ha. Akala ko kasi panaginip ko lang lahat eh.
Talaga palang totoo kayo. Opo, kamahalan. Totoo kami. At saka, totoong isa ka sa mga mortal na may misyon sa mundong ibabaw. At kaagapay mo ang ilan sa mga elementong kagaya ko. At kasali na rin ako sa misyon mo. Asahan mong marami pang magsusulputan para maging katuwang mo sa misyong ito. Mahabang litanya ni Sokos. Nakapagdesisyon na siya. Handa na siyang yakapin ang bagong katauhan niya. Habang nag-aaral siya, ay aaralin din niya ang nilalaman ng libreta. At sa tulong iyon ni Lolo Santino. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang matanda. Ngunit laking pagtataka niya nang may makita siyang kurtinang kulay itim at puti sa bakuran ng bahay ni Lolo Santino. Takbo siyang lumapit matapos bumaba ng tricycle. Walang ibang naroon, kundi ang dalagang nagwawalis ng bakuran. Sino po sila? Tanong nito nang mapansin siya nitong humihingal sa likod nito. Si Lolo Santino, pwede ko ba siyang makausap? Naging malungkot ang reaksyon ng mukha nito. Patay na po ang lolo. Magpapagamot ka po ba? Pwede kitang gamutin. Kaso, hindi pa nga lang ako kasing galing ni Lolo Santino. Nanggagamot ka rin? Gulat na tanong niya. Opo. Gaya ng sabi ko, hindi pa nga lang ganun kagaling. Ako nga pala si Santina. Hinango ang pangalan ko sa aking lolo. Bata pa lang kasi ako ay kakitaan na ako ng kakayahang sundin ang yapak ng Lolo Santino. Noong bagong luwal ako ng aking ina, nabalot ako ng kabal. Ang bagay na iyon ay dinadala ni Lolo Santino sa taas ng bundok. Dinadasalan ito at inuorasyonan sa harap ng malaking puno ng kahoy. Iyon ay tuwing mahal na araw. Laging nag-aayuno ang Lolo Santino tuwing mahal na araw. Upang masigurong palaging buhay ang kapangyarihang bigay sa kanya ng may lalang. Kasama ng kabal ko na siyang isa sa sandata ko ngayon laban sa mga masasamang elemento. Nagalit dahil sa mabuting misyon na gaganapin ko sa mundong ito. Mahabang litanya ng dalagang si Santina. Alam mo bang nawalan ako ng ina, ama at mga kapatid. Ngayon ay si Lolo Santino na. Dahil ito sa pagmatigas ko noon. Ayoko kasing tanggapin na kakaiba ako. Pakaramdam ko kasi sa aking sarili noon ay anak ng dilim. Ngayon lang pumasok sa utak ko na ako dapat ang nagligtas sa kanila. Kung noon ko inaral lahat ng gustong ituro sa akin ng Lolo Santino, edi sana buhay pa sila ngayon. Bigla niyang naalala ang kanyang ama. Kaya rin ba nawala ang kanyang ama? Dahil sa pagbaliwala niya sa misyong dapat niyang kakaharapin. Sino ka nga po bala, Binibini? Tanong ni Santina. Kaya muling nagising ang kanyang diwa. Ako nga pala si Rot at mukhang pareho tayo ng kapalaran. At katulad mo, nagmatigas din akong huwag tanggapin ang misyong ito. Kung kailan naman handa na akong tanggapin ang misyong ito. Tsaka naman nawala si Lolo Santino na siya sanang maging gabay at magtuturo sa akin sa lahat ng mga karunungan at karanasan niya sa buhay. Tayong dalawa ang magtulungan, gusto mo ba? Tanong ni Santina. Ikaw, balik na tanong niya rito. Sabi nga nila, 'di ba? Mas marami, mas malakas. Kaya magtulungan tayo. Naniniwala akong pinagtagpo tayo para sa misyong ito. Wika ni Santina. Napangiti siya at nabuhayan ng loob. Paalis na sana siya nang may tumigil na tricycle sa harapan ng kubo ni Lolo Santino. Isang naghihingalong bata. Namumutla na ito. Kaya kinabahan sila ng gusto nang makita ito.
Nariyan po ba si Lolo Santino? Magpapagamot kami ng aking anak. Galing po kami ng bayan. Wika ng isang ginang. Patay na po si Lolo Santino. Bakit hindi niyo na lang sana dinala sa ospital, Manang? Galing na kami ng ospital. Pinalabas na lang din kami ng doktor. Kasi hindi nila kayang gamutin ang anak ko. Wala silang nakikitang sakit sa mga laboratorio ng anak ko. Tuwing Martes at Biyernes lang din naman siya inaatake ng ganito. Malikod siya at humakbang palayo sa mga ito. At dinukot mula sa kanyang bulsa ang pulang tela kung saan nakabalot ang buhok ng alagang kapre. Ilang sandali pa ay bumungad ito sa kanyang harapan. Anong kailangan niyo, Agalon? Tanong sa kanya ni Sokos. Tulungan mo kami sa ukos. Paano namin mapagaling ang batang ito? Tanong niya. Tinignan nito ang bata. Pagkatapos ay may ibinulong ito. Ilang sandali pa ay tinignan siyang muli nito. Sokos, ano na? May gusto kumuha sa bata. Ano? Sino? Bakit siya nagkasakit ng ganyan? Kung gusto pala siya. Dahil mag-asawang elemento ang nagkagusto sa bata, nais nilang gawing prinsipe sa kanilang kaharian. Halili sa nawala nilang anak na prinsipe. Ako ang bahala. Papauwiin ko na ang mga yan. Ngunit bago pa man, ay gusto kong ipainom mo itong katas ng mahiwagang puno sa aming kaharian. Makakatulong ito upang maibalik ang normal na kulay ng bata, maging ang normal na pagkaramdam. Mahabang bili nito. Sabay abot ng sobrang liit na bote. Iniwan niya ito at lumapit muli sa batang pasyente at sa mga magulang nito. Naroon si Santina na sinubukang imasahe ang bata upang mawala ang lamig sa katawan. Nakiusap siya sandali sa dalaga. Santina, pahingi ako ng kaunting tubig. Utos niya sa dalaga. Nagmadali itong umakyat ng kubo at pagbalik nito ay may dala na itong kalahating baso ng tubig. Agad itong inaabot sa kanya ang baso. Ipinatak niya ang katas na nasa munting bote at pinainom sa bata. Ilang sandali lang ang lumipas ay dumilat na ang bata. Pagkatapos ay humingi ito ng makakain. Gumaling na ang aking anak. Magaling na si John John. Salamat sa inyo. Magagandang binibini. Kayo po ba ang apo ni Lolo Santino? Inong ng ginang. Opo ate. At kami ang magpapatuloy sa nasimulan ng aming lolo. Layunin namin ang isang tahimik na pamumuhay na walang nang aabusong elemento at maliban sa malusog ay tahimik ding pamilya. Salita niya ni Santina. Napangiti si Rod nang marinig iyon mula sa bibig ng dalaga. Simula iyon ang kanilang pagkakaibigan. Humaba ang kanilang pag-uusap hanggang sa hiniling niya ito sa kanila na tumira. Mag-isa ito sa munting kubo at hindi ligtas para rito ang mag-isa sa lugar na iyon. Lalo pa at malayo sa kapitbahay. Sige na Santina, kami na lang din ni Mama ang nakatara sa mansyon eh. Kaya sana pumayag ka na sa mansyon na lang tumira. Kasama naming mag-ina. Wala ka na ring ibang pamilya, hindi ba? Tumango ito. Ngunit napakamahiyain ni Santina. Kaya nag-aalangan itong pumayag. Ayaw niyang maging pabigat sa isang pamilya. Santina, hindi tayo pababayaan ng nasa taas. Ang mahalaga naman, hindi ba ay ang magtutulungan tayo? Sumama ka na. Hindi ako alis sa harapan mo hanggat hindi ka sasama sa akin. Wala itong magawa, kundi ang sumama sa kanya. Tuwang-tuwa si Aling Kara nang malaman na sa bahay nila titira ang dalaga.
Kung gano'n ay may makakasama na sila sa malungkot na mansyon. Naging malapit na rin silang dalawa at halos magkapatid na ang turingan sa isa't isa. Nang araw ding iyon ay binuksan niya ang maliit na kahon. Nabigay noon ni Lolo Santino. Kaharap niya si Santina habang binubuksan iyon. Nagtaka siya sa mga laman. May kabal, pulang pangil na sobrang haba, medalyon, sulat at hugis luhang brilyanting itim. Ito ang medalyon sa panaginip ko. Kulay tansong bilog na makapal at may marka ng mata ng dragon sa gitna. Anya, habang inaangat ang nasabing medalyon. Agad niyang ibinalik iyon sa kahon at dinampot ang isang sulat. Rod anak, oras na mabuksan mo ito. Makasuyo lang ako, Rod anak. Hanapin mo ang aking apong si Santina. Ang kabal na nandito sa kahon ay pag-aari niya. Ito ang bumalot sa kanya noong bagong silang siya. Ang brilyanting itim ay sa kanya rin anak. Pagkat ito ang susi ng isang sulat kamay at sinaunang aklat. Ito ang magiging gabay niya sa pagharap niya ng kanyang misyon. Ang pangil ng kidlat ay isang mutyang kaloob ko sa iyo. Maging ang medalyon ay para sa iyo upang sa pagharap niyong dalawa ng inyong mga misyon ay hindi kayo mahihirapan. Naririnig mo yun, Santina? Magiging katuwang mo ang mga bagay na ito. Anya, sabay abot dito ng tuyong kabal at ng kwintas na may palawit na brilyanting itim. Halatang sinauna ito ngunit pagkatitigan pa lang ay halatang may lamang enerhiya at hiwaga. Dinampot din niya ang munting aklat na may gintong panakip ang harap at likod. Kasing laki lamang ito ng palad. Ngunit ang kapal ay nasa 2 pulgada o mga nasa 5 sentimetro. Ito na yata yung Santina, wika niya sa dalaga. Sabay abot ng munting aklat. May ganito pala si Lolo. Pwede yata itong isang la. Parang ginto na rin. May kabigatan pa. Una ni Santina. Dati ang itim na brilyante ay aabot din ng ilang milyones ang halaga, panigurado. Oo nga eh. Paano kaya naging susi ang brilyanteng ito sa gintong libro na ito? Tanong nito. Sabay paikot ng sagradong aklat na may parang sinturong kulay itim na nakaikot sa gitna ng munting libro. Doon ay napansin nito ang isang butas. At sa tansya nila ay doon isasaksak ang nasabing brilyante upang mabuksan ang mahiwagang libro. Biglang may pumitik sa loob at kusang natanggal ang itim na bagay na nagsilbing pangsara ng aklat. Tuwang-tuwa na binuksan iyon ni Santina, ngunit dismayado ito nang makitang hindi mababasa iyon at hindi maintindihan. Paano ba yan? Hindi naman yata maintindihan ang panulat na ito. Dismayado nitong sabi. Sinilip iyon ni Roth. Naku, sulat baybayin ito. Kailangan mong aralin. Dahil tingin ko ay mahalagang papel ito sa pagiging albularya mo. Puna ni Roth. Subukan kong aralin kung kaya ko. Wika naman ni Santina. Itago na muna natin ito. Ang mabuti pa ay manonood muna tayo ng TV. Nang sa ganun ay mawala kahit saglit ang mga stress sa utak natin. Wika niya. Sumunod din ito sa kanya. Masaya silang nanonood ng palabas at ito madalas ang nagiging banding nilang dalawa. Hindi na rin nag-aaral ng kolehiyo si Santina at kahit anong pilit niya dito ay ayaw talaga nitong mag-aral. Nasanay na rin ang mga taong lumapit sa mansyon upang magpagamot sa kanilang dalawa. Hindi sila ganon kagaling
Subalit nagtatulungan sila at sa tulong na rin ni Sokos na kanyang alaga mula sa kabilang mundo. Lumipas ang mga taon nang matapos niya ang kolehiyo ay naging full-time na rin siyang manggagamot at hindi niya ginamit pa ang kanyang kinuhang kurso. Isa ring inhinyero ang kursong kinuha niya. Ngunit nawalan din siya ng ganang gamitin ang titulong ito dahil ang tawag para sa kanya ay ang maging manggagamot sa mga may hindi ordinaryong karamdaman. At iyon na ang gusto niyang panindigan. Kasama sila ni Santina na harapin ang misyong ito. Nakakapagod naman ang trabahong ito. Buong maghapon ubos ang enerhiya natin. Ni Santina. Oo nga pero wala tayong magagawa. Ito ang misyon natin sa mundong ito. Kaya nga masarap din sa pakiramdam. Makitang lumakas ang taong halos nag-aagaw buhay na. Ibig sabihin ay ginamit tayong instrumento ng Diyos upang madugtungan ang buhay ng isang tao. Oo nga, Santina. Ang sarap sa pakiramdam. Nakakangiting sagot niya. Humilata silang dalawa sa harap ng telebisyon. Namili siya ng channel na may magandang palabas. Nang biglang bumungad sa screen ang mukha ng pamilyar na lalaki. Si Allen. At ayon sa ulat ay pauwi na itong Pilipinas galing Espanya. Tila ginilita ng matalim na bagay ang kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga sa sakit na iyon. Ayaw na niyang makita pa ang mukha nito. Ngunit sadyang pinaglalaroan siya ng tadhana. Bakit parang nalungkot ka nang makita ang gwapong iyan? Naubyo mo ba? Tanong ni Santina. Hindi ikaw talaga. Oo nga pala, kumusta? Naaral mo na ba ang nakasulat sa libro ng lolo mo? Oo Rod, hindi pa nga ako nangangalahati Bakit? Tungkol sa ano ba yun? Tungkol sa mga anghel na inilalaglag sa lupa. Nakikipagrelasyon sila o nakikipagtalik sa mga normal na tao. Tawag sa kanila, mga incubus o succubus. At ang taong naging similya nila, ang siyang kalahating tao at kalahating anghel. Nephilim ang tawag sa kanila. Ngunit hindi sila banal, pagkat sila ay nilaglag mula sa langit. Kauri sila ng mga engkanto. Ngunit sa kabila ng lahat, may ibang mga similya ang mga ito ang gumagawa ng mabuti, kagaya ng pagiging albularyong manggagamot. Ngunit ang iba ay ginagamit sa kadiliman, pambabarang, panlalason o palipad hangin, at ang iba ay nagiging babaylan. Mahabang kwento nito. Kung ganun, ang makapal na librong iyan ay isang kasaysayan? Tanong niya. Oo, Rod. Para siyang diary ng isang angkan at natatakot ako. Bakit naman? Para kasi itong patungkol sa aking lahi. Malalaman ko sa huling mga pahina. Naku, kapanapanabik yan, Santina. Sabihin mo agad sa akin ha. Tuwang wika niya. Nakalimutan na niya ang tungkol kay Allen. Ngunit sabay silang napaupo nang biglang may nag-doorbell. Nasaan ba si Mama? Tanong ni Rod. Nasa kwarto niya. Kung ganun, sino ang nasa gate? Naku baka pasyente na naman yan. Shh, paano ba yan? Pagod na ang katawang lupa ko. Oo nga pero kawawa siguro kung hindi natin tutulungan. Ako na lang muna. Magpahinga ka muna dito. Wika ng dalaga. Sige, Santina. Salamat ha. Medyo mabigat talaga ang katawan ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Anya. Humiga siyang muli at nanood ng TV. Maghihintay na lamang siya na matapos gamutin ni Santina ang huling pasyente. Pagkatapos ay kakain na rin sila agad.
at magdasal para makapagpahinga. Sa lakas ng telebisyon ay hindi niya narinig ang paglapit ni Santina. May kasama ito at hindi man lang niya napansin ang mga titig nito sa kanya kanina pa. Naramdaman na lang niya ang presensya ni Santina nang dumaan ito sa kanyang harapan. Tsaka lang niya hininaan ang volume ng TV. Oh, akala ko ba may pasyente ka? Meron pero sakit sa puso. Sakit sa puso? E di, inirefer mo sana sa ospital. Hindi rin. Ha? Bakit naman? Kunot nung tanong niya. Kasi ikaw ang gamot eh. Iluso po ka naman eh. Bakit nga? Lingonin mo siya. Nasa likod mo eh. Uy ka nito. Wala sa sariling napalingon siya. At gano'n na lang ang pagtigil ng pagtibok ng kanyang puso panandalian. Si Allen. Nakatayo ito at titig na titig sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang magiging reaksyon. Iwanan ko muna kayo ha. Sa kusina lang ako. Paalam ni Santina. Nang makaalis ito ay lumuhod sa kanyang harapan si Allen. Biglang nilukob ng init ang kanyang mukha. Naninikip sa galit ang kanyang puso. Kaya hindi na niya nakontrol ang paglipad ng kanyang palad sa mukha nito. Ayos lang nasaktan mo ako, Roth. Mapawi lang ang galit mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo, Allen. Kahit babalatan ko pa yung mukha mo, hindi mawawala ang galit sa dibdib na nararamdaman ko. Pinagmukha mo lang naman akong tanga. Kung alam mo lang kung paano akong nagdusa, hindi ko rin inasahan na ganun ang gagawin ng mga magulang ko sa akin. Sa apilitan nila akong ipinakasal sa anak ng gobernador upang wala nang habol sa tax ang mga gobyerno. Sa lawak ba naman ng aming mga asyenda, napakalaking tax ang babayaran namin kada taon. Umabot ng milyon-milyon. Ang hindi ko alam ay isang dekada na palang hindi nagbabayad sila, Papa. Tapos, ako ang ipinain nila. Mahabang kwento ni Allen. Labas na ako sa kwento mo. Ngayon, umalis ka na. Ayokong marinig lahat ng mga paliwanag mo. Bumalik ka na lang doon sa asawa mo, Allen. Asawa? Wala akong asawa. Pinaglolo ko mo ba ako, Allen? Ginagawa mo kong tanga lagi. Roth, hindi ko pinapanindigan ang kasal na iyon. Hindi mo ba napanood? Nag-walk out ako at tumakas patungong Germany. Kasi hindi ko kaya. Hindi siya nakaimik. Para siyang nabuhayan bigla ng loob. Ngunit ayaw pa rin niyang pagkampante. Balang araw ay hahabulin pa rin ito ng anak ng gobernador. Napatay na patay dito. Ayaw niyang magpakatanga. Ayaw niyang maging ipokrita. Wala siyang laban sa yaman at kapangyarihan na taglay ng angka ng gobernador. Kaya hindi na siya aasa pa. Pwede ba, Allen? Umalis ka na. Kahit hindi natuloy ang inyong kasal. Dahil alam nilang narito ka. Alam kong hahabulin ka pa rin nila. Wala na silang habulin pa sa akin. Malaki ang parte ng asyenda ang kinuha ng gobyerno. Iyon ang kabayaran ng pag-urong ko sa kasal. Namatay ang aking ina sa stroke at sa sama ng loob na ibinigay ko sa kanila. Sinumpa ako ng aking mga kapatid na akala ko ay maintindihan ako. Si Papa, ayaw akong kausapin. Nawala lahat sa akin, pati ikaw. Sobrang bigat para sa akin, subalit pinipilit kong maging matibay. Sana ang darating ang araw na maintindihan mo ang nangyari. Litanya nito bago tumalikod. Iniwan siya nito
ngunit hindi niya ito nagawang lingunin. Hinayaan niya itong umalis hanggang sa narinig niya ang ugong ng motor papalayo. Ay, bakit umalis agad yun? Tanong ni Santina. Ang gwapo pala ng manliligaw mo, Rod. Sayang lang at bigla kayong nagkalabuan. Ikunento niya sa akin ang lahat at alam mo, kawawa talaga siya. Wika ni Santina. Hayaan mo siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Sabi mo ha, baka pagsisihan mo. Banta nito. Hindi niya iyon binigyan ng pansin. Wala na siyang pakialam sa lalaking iyon. Dahil ayaw niyang mangyari ulit ang masaktan siya ng sobra. Nadala na siya sa unang beses na ginawa nito. Ayaw na niyang umasa pa. At baka mas malala pa ang kasawi ang maranasan niya kapag muli siyang umasa sa sinasabing pag-ibig nito sa kanya. Ngunit naging matigas ang ulo nito. Harapin man niya ito o hindi ay hindi ito sumusuko. Si Santina lagi ang kausap nito. At aminado siyang gustong-gusto niya itong harapin. Ngunit ang kanyang pride ang siyang pumapagitna sa kanyang emosyon. Oh, akala ko pa tulog ka na. Malalim na ang gabi. Medyo napahabang kwentuhan namin ni Allen. Kaya kakauwi lang din niya. Paliwanag ni Santina. May tatanong lang ako, Santina. May gusto ka ba kay Allen? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Baka lang may gusto ka sa kanya. Kumusta na nga pala ang tungkol sa libro? Patuloy pa rin ba ang pag-aaral mo? Oo, Roth. Ang librong iyon ay diary ng aming lahi. Wika nito. Nawala sa kanilang usapan si Allen. Umupo ito sa kanyang tabi. Pinatay niya ang TV upang makapag-usap sila ng maayos. Ipaliwanag mo nga, naguguluhan ako. Anya, si Lolo Santino ay siyang huling angkan ng isang Nephilim. Isang lahi na ang kalahati ay tao at kalahating anghel. Anghel na makasalanan kaya isinaalang-alang na mga lahi ni Lucifer. Ngunit ang Lolo Santino ay mas piniling tahakin ng liwanag. Ginamit niya ang kapangyarihan para lamang sa kabutihan. Kaya niyang makita ang hinaharap. Kaya niyang basahin ang kapalaran ng isang nilalang. Marami siyang kakayahan na hindi napunta sa akin. Ngunit, maaari ko rin namang buhayin dahil nasa dugo ko na. Mawawala nga lang siya ng kusa kung gagawa ako ng kasamaan. Mabuti ka naman, kaya tiyak akong mapapasa iyo lahat ng kapangyarihan. Naku, nakakatawa, Santina. Kaya naman pala ang ganda-ganda mo. Maihalin tulad nga sa isang anghel. Kaya naman pala ay dahil pinagpala ka nga naman palang angkan ng isang anghel. Pagmamalaki niya dito. Pero anghel na inilalaglag sa lupa, walang puwang sa langit. Baka nga hindi rin ako ligtas sa kapurasahan ng aking angkan, pero sana naman maputol ko ang sumpa. Siyempre, kay Lolo Santino pa lang ay tiyak akong naputol na ang sumpa. Sa ginagawa mo ngayong kabutihan kagaya ni Lolo Santino, alam kong malaki na ang puwang para sa inyo sa kaharian ng langit. Anya rito. Sana nga, Rod. Sagot nito. Nagpatuloy ang kanilang misyon at patuloy rin ang dalaw ni Allen sa kanilang mansyon. Handa na sana siyang harapin si Allen sa araw na iyon. Ngunit naunahan siya ni Santina. Napatakbong lumapit sa gate. Nagulat siya dahil humalik ito sa pisngi ng binata. Anong meron? Gulat na tanong niya sa kanyang sarili. Nagtama ang kanilang mga mata ni Allen. Ngunit mabilis siyang umiwas ng tingin at nagmadaling pumasok sa loob ng mansyon. Ngunit alam niyang huling-huli ni Allen ang kanyang reaksyon.
Hindi na rin niya napigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Tila nagsisisi siya sa pangbabaliwala ng damdamin at presensya ni Allen. Diretso na sana siyang umakyat sa kanyang kwarto nang mapansing nakabukas ang kwarto ni Santina. Hindi niya alam kung bakit parang pilit siyang dinadala ng kanyang mga paa sa silid na iyon. Bukas ang pintuan kaya diretso siyang pumasok sa loob. Hinatak agad ang kanyang atensyon sa bedside table na puno ng kung ano mga bote. At nagulat siya nang makita ang litrato ni Allen na ipinasok sa isang boteng kristal at ibinabad sa langis. Hindi man lang maapektuhan ng langis ang litrato at maayos pa ring makilala ang mukha ni Allen. Posible kayang ginayuman ni Santina si Allen? Sa utak niya. Hindi niya mapigilang magduda. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit paano naman niya susumbatan ang kanyang kaibigan at katuwang sa panggagamot ng mga taong may karamdaman? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Tanong ni Santina nang makita siya nitong isa-isang sinuri ang laman ng mga bote. Santina, sambit niya. Porke ba't mansyon niyo ito, ay basta mo na lang pasukin at wala ng respeto na galawin ang mga pag-aari ko. Pasensya na Santina, pero tatanungin lang kita, bakit nasa bote itong mukha ni Allen? Ginagayuma mo ba siya? Yan na nga ang sinasabi ko eh. Pinakikaalaman mo ang mga bagay na dapat ay ako lang ang nakakaalam. Santina, hindi ako makapaniwalang kaya mong gawin ito. Bakit? Alam mong masama ang ginawa mo, hindi ba? Sa ayaw niya akong mahalin. Ako ang kaharap niya pero ikaw ang bukang bibig niya. Abay masakit sa akin ang bagay na iyon. Bakit ikaw lang? Hindi mo naman siya mahal, hindi ba? Ako na lang sana ang ibigin niya. Santina, huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi para sa iyo. Lahat ng mga kasamaang ginawa natin sa ating kapwa, alam mong babalik sa atin yun ng doble pa. Kaya makinig ka sa akin. Bilang kaibigan, may kapatid na rin ang turing ko sa iyo. Alam mong minahal kita katulad ng isang kapatid. Ramdam mo yun, hindi ba? Naluha ito at hindi napigilang mapayakap sa kanya. Patawarin mo ko, Rod. Patawarin mo ko. Talagang lumabas sa aking katauhan ang dugo ng aking lahing incubus. Tiwala ako magagawa mo pa rin ang nasimula ni Lolo Santino. Kaya mo yan, Santina. Kayang-kaya mo yan. Aniya. Niyakap siya nito ng maigpit. Pagkatapos ay kinuha nito ang bote na may larawan ni Allen. Mula ngayon, pinapalayan na kita, Allen. Kung darating ang araw na kamuhian ako ng isang tao, salamat sa kabaitan mo, Rod. Hindi mo ko hinusgahan. Hindi mo ko sinumbatan at pinagalitan. Umiiyak nitong wika. Bakit ko gagawin yun? Pipiliin ko lagi na intindihan ka. Dahil para sa akin, parte ka na ng aking pamilya. Sagot niya rito. Salamat, Rod, pero sana kahit isang beses lang. Pakinggan mo rin ang pakiusap ko. Pakiusap? Bakit anong pakiusap ba yan? Sana naman bigyan mo rin ng pagkakataon na manligaw at maging nobyo mo si Allen. Tinalikurin niya ang lahat para sa iyo. Sana maisip mo man lang iyon at maawa ka na rin sa kanya. Bigla siyang natahimik. Siya rin naman ay pilit na nagkukubli sa galit na maskara. Gayong ang totoo ay gustong-gusto na niyang mayakap ang binata. Susubukan ko, Santina, sagot niya. Ang totoo ay ito talaga ang naging desisyon niya. Bago pa man niya na-discover na mahal din ito ang lalaking ilang taon na niyang minahal. Ngunit ito rin ang unang bumigo sa kanyang mapagmahal na puso. Biglang nalipat ang kanyang atensyon sa gintong libro. Tapos sila nagulat nang biglang magliwanag ito. Patakbo silang lumapit upang tignan.
kung bakit ito kumikinang. Ang saya ko, Ruth. Wika nito sabay yakap sa kanya. Bakit? Para saan ba yung pagliwanag ng gintong libro? Ruth, nagliliwanag ang libro tuwing nakagawa ng kabutihan ang tagapangalaga nito. Sobrang salamat at nailayo mo ko sa pagkakasala, Ruth. Kung nangyari ay, itinakwil na nila ako at kusang mawawala ang libro sa akin. Bawat pagliwanag ng aklat ay ang pagdoble ng taglay kong lakas bilang apo ng hindi pangkaraniwang nilalang. Ang sarap pakinggan, alam mo ba yun? Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang kabutihan para sa angkan mo noon at sa susunod pang henerasyon. Sigurado akong magkakasama tayo sa pangakong paraiso. Tiyak iyon. Wika niya naman. Kinabukasan ay naabutan niya ang kanyang ina. Nagluluto ito ng almusal, kaya tinulungan niya ito. O anak, ang aga mong nagising, magpahinga ka muna. Ayos lang mama, linggo naman ngayon. Sige, ang mabuti pa ay maaga tayong magsimba. Nang sa ganun ay hindi tayo gabihin. Paano si Santina? Baka pagod pa yun. Nag-aalalang wika niya. Ngunit bigla itong sumingit sa kanilang usapan mula sa kanyang likod. Kanina pa ako gising at maganda yung suwestyon ni Tita Cara. Ikaw ang bata ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mama na ang itawag mo sa akin para naman madagdagan itong anak kong nag-iisa lang. Isa pa ay parang magkapatid na rin naman kayo, hindi ba? Maging mag-ina na lang din tayo. Wika ni Aling Cara. Napakaswerte ko talaga sa inyong mag-ina. Napakabuti ng puso nyo. Dahil mabuti ka rin, napakabait mo Santina, kaya magaan ang loob namin sa'yo. Wika ni Rod. Agad silang nagbihis upang agahan ng pagsimba. Tanghali pa lang ay nakauwi na sila, kaya nakapagpahinga sila sa buong maghapon. Nagising lamang sila nang may nag-doorbell. At hindi siya nagkakamali, dahil si Alin ang nasa labas. Kabado, ngunit masaya siya sa pagkakataong iyon. Hindi na siya magiging duwag na harapin ang totoong pag-ibig. Si Alin ang nagpatibok ng puso niya mula umpisa. At ito na rin yata ang magiging huling destinasyon niya sa mundo. Totoo ba ito? Ikaw ang magbukas ng gate para sa akin? Masayang tanong ni Alin nang makita siyang papalapit sa gate. Tulog si Santina, may kailangan ka ba sa kanya? Kunwari ay tanong niya. Wala akong kailangan kay Santina. Sa'yo ako may kailangan. Wika nito matapos makapasok. Hindi siya sumagot. Sobrang saya ng kanyang puso. Ngunit pilit niya iyong ikinukuble. Dinala niya ito sa loob ng bahay. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya nang nasa loob na ito ng mansyon. Kaalis na muli ako, Rod. Wika nito. Biglang tumigil ang lahat sa kanya. Tila ba kay hirap huminga. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata na pilit niyang huwag kumawala. Ang sikip ng dibdib niya. Muli na namang may tanong sa kanyang isip. Kung kailan handa na siya, tsaka naman ito susuko. Lilipad ako ng Espanya dahil naghihintay ang trabaho sa akin doon. Hinihintay ako ng aking tiyahin doon. Wala na rin naman akong pag-asa sa iyo. Hindi na yata mawala ang galit mo sa akin. Pero patawad muli. Bakit, Alin? Tinatanong mo ba ako minsan kung galit pa ba ako sa iyo? Naglakas loob ka bang lumapit sa akin? Di ba si Santina lang ang gusto mong kausap tuwing pupunta ka rito? Kasi ayaw mo kong harapin, Rod. Dahil hindi ka rin lumapit sa akin. Galit na wika niya. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ng kanyang pisngi at nakangiting nakipagtitigan sa kanya. Ibig bang sabihin ay mapatawad mo na ako?
Ayos na ba tayo? Pwede na tayong magpakasal sa mga susunod na araw? Sunod-sunod na tanong nito. Kasal agad? Hindi ba pwedeng nobyo lang muna kita? Hindi nakataka sa kanya mga mata ang pagpatak ng luha ng binata. Luha ng kaligayahan at kagalakan. At ganoon din siya. Dumaan sa pagsubok ang kanilang binuong pag-uunawaan noon pa man. Ngunit sa uli ay sila pa rin naman ang tinadhana. Sinubok lamang iyon upang mas maging patatagin pa. Hindi na tumuloy pa si Allen patungong Spain. Inasikaso niya ang napabayaang asyenda at makalipas lang ang ilang buwan ay inalok agad niya ng kasal si Roth. Ayaw na niyang patagalin pa masyado at ilang taon na rin siyang naghintay na makasama ito. Wala ring tutol sa ina ni Roth kaya mas naging madali ang lahat. Matapos ang kanilang kasal ay dugdug-aa na agad, hindi joke lang. May wala pang 2 buwan nilang pagsasama ay nakabuo agad sila. Masasabi nilang isang maswerteng pamilya ang kanilang naitayo at pagtitibayin pa nila ito hanggang sa sila ay uugod-ugod na. Ngayon naman ay dadako tayo sa buhay ni Santina mula pagkabata niya. Ganito ang nangyari